Tumataas ang oil, gumagalaw ang dollar kapag may giyera. Ang tanong, sino ngayon ang mas kumikita? Habang ang mga ordinaryong mamamayan nagbabayad ng mahal na gasolina at pagkain, may ilang industriya na mas lumalaki ang kita kapag merong conflict sa mundo. Pag tumataas ang presyo ng oil sa global market, yung mga oil companies, mas lumalaki ang kita kada barrel. Kahit minsan pareho ang production nila, dahil mataas ang presyo sa market, mataas ang revenue. Kaya kapag tumataas ang oil price, tumataas din ang kita ng ilang energy companies. Kapag may gera ang ilang bansa, mas nag-i-invest sila ng maraming pera sa military equipments. Mga bagay kagaya ng fighter jet, missile, security systems, kaya defense technology. Kaya yung mga kumpanya ng defense industry, nagkakaroon sila ng maraming contracts. Sa panahon ng crisis, ang ibang industry naman ay kumikita sa paggalaw ng market. Ito yung sa trading ng oil o kaya yung currencies trading like dollar, invest sa gold or energy stocks, yan, kasama din yan. Kaya yung marunong magbasa ng market movement, talagang malaki yung potensyal na kita nila. Talagang kumikita po yung mga nasa ganitong industriya. Habang nangyayari ito sa parte sa mundo natin, may tatlong reality na sabay-sabay na nangyayari. Mga tao na nawawalan ng tahanan, may mga tao na nawawalan ng buhay, at merong mga industriya na lumalaki ang kita. Ito yung isang bahagi ng global economy na hindi napapansin. Likod ng bawat conflict, hindi lang politika ang gumagalaw, pati na yung pera. Tingin mo, normal lang ito sa economy o merong mas malalim na sistema sa likod ng global conflicts?